From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. But without faith, it is impossible to please Him. He that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pagpalain ng Panginoon na kanyang mabanal na salita, maaari na tayong makaupo. Praise Him. Bakit kinakailangang may pananampalataya ang bawat isa? Alam ba ninyo, mga kapatid, na tayong mga anak ng Diyos ay binigyan ng pangalan ng pananampalataya. Alam ba ninyo yun? Kung tayo tumanggap sa Kanya, ibinigay sa atin ang pagpapala ng pananampalataya. Hindi po lahat ng tao ay may pananampalataya. Kaya, hindi lahat ng tao naririto sa Palaverde Country Club at nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao bigyan ng kapangyarihan o kamatamit ng pananampalataya. Kaya marami ang nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit, tumitigas naman ang kanilang puso sapagkat wala silang paniniwala sa mga salitang yan. That's why, walang response mula sa kanila ay bigay sa mga salita ng Diyos. It is simple because they do not believe the Word of God. Akala ninyo ang pananampalataya at ang paniniwalang nasa sa inyo ngayon, yan ay hindi po galing sa inyo. Kaloob ng Panginoon Diyos. Masasabi mo paglabas rito, bakit tumitimo sa isip ko at puso ko ang mga sinasabi ng pastor sa kanyang pangangaral? Akala mo yun ay automatic na nangyayari sa iyo. Hindi automatic na yan ay nangyayari sa iyo sapagkat hindi pakiramdam ng lahat ng tao ang dinarama mo at dinarama mo. Yan, kapatid, ay isang kaloob ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng pananampalataya. Pananampalatayang hindi nagwe-waver. Unshakable at absolute na pananampalataya sa Diyos. Ito ay kalooban ng Panginoon sapagkat mayroong plano ang Panginoon na ang kanyang kabutihan ay ibuhos niya sa lahat ng mga taong gustong lumapit sa Kanya. Alam ba ninyo ang ating Panginoon Diyos ay mabait? Lahat ay magsabing mabait ang Panginoon. Sa kabaitan ng Panginoon, marami pa rin ang mga tao ngayon na kuminsan nakaka-question sa Kanya at sinasabing, kung may Panginoon, bakit mangyayari ang bagay na ito sa aking buhay? Sa halimbawa,
na mahal niyang kanyang anak. Pagkatapos, mga kapatid, biglang-bigla, sagasaan yung anak niya. Tiningnan niya ang sarili niya, wala naman daw siyang kasalanang nagawa. Ngunit bakit naging malupit ang Diyos sa kanya? At ang Diyos, kung siya ay mabuti, bakit pinayagan niya mangyari sa kanyang buhay ang bagay na ito? At ito, mga kapatid, ang nakapagbigay ng napakalaking question mark sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sa mundong ito ay mayroong mga physical limitations na ating dinadaanan. Halimbawa sa iyong buhay, ikaw ngayon ay may trabaho. Yun ang inaasahang resources ng iyong pamumuhay. Biglang-bigla ang trabaho mo na alis sa iyo. Pagkatapos naghirap ang pamilya mo, wala ka ng pera, wala ka ng maipakain sa kanila. You look left, you look to the right. There is nothing, there is no help that came to your way. You became discouraged, and you begin to question the reality of God in your life. Nagbigin ka na doon ay mag-question. Very critical po sa buhay ninyo yon. Kung minsan, pinababayaan ng Diyos na mangyari ang isang imposibilidad sa buhay ninyo upang sa dulo ng impossibility yan ay makikita ninyo na wag na pala ninyong asahan ang reason ninyo, wag na ninyong asahan ang lakas ninyo, wag na ninyong asahan ang tulong ng ibang tao. Noon pala sa mga sandaling yon, kailangang lumuhod kayo at tumingala at pagkatapos tawagin ang Diyos na hindi ninyo nakikita at doon magpapasimula na ang tunay na pananampalataya sa inyong buhay sa mga bagay na hindi nakikita. That's why when you have reached the peak of your human possibilities, then you step into some abyss of impossibilities. Then you begin to know that you can do it alone. You must have God with you. Makikita mo na yung gagawin mo doon ay hindi na sa'yo. Sapagkat sasabihin mo kung ako lang, hindi ko magagawa ito. Bakit nagawa ko? Sapagkat ang Panginoon naroroon na sa buhay mo. When you have done it, then you begin to look at God at sabihin mo, ikaw, Panginoon, ang gumawa nito. And then you begin to walk in faith. Nothing impossible for you. Kahit ano pa ang maranasan mo, hindi mo na, mga kapatid, iniiwasan ang problema. Sapagkat ang problema, siguradong darating sa buhay mo. Ngunit alam mo, pagka dumating ang problema sa buhay mo, at tila baga ang iyong kalakasan ay mawawala na sa iyo. Hallelujah! Ay tingnan ko sa iyo. Kung ang kalakasan ay wala na sa iyo, sapagkat ang problema mo ay lubhang mabigat na para sa iyo, sapagkat may experience ka na humawak sa Kanya, hindi ka na natatakot na humarap sa mga bagay ng uncertainties ng buhay na ito. You are facing uncertainties in your life right now. You are facing uncertainties because you have reached the limit of your human perseverance. Pero noon, nadi-discourage ka, nagpapakamatay ka na sana, kumuha ka ng baril para barilin mo ang sarili mo. Ngunit ngayon, mga kapatid, nasubukan mo na pala na sa mga sandaling yon, pumikit ka lamang, lumuhod ka, itaas mo ang kamay mo, at pagkatapos sabihin mo, Panginoon, gayon ko kayo kailangan sa mga sandaling ito sa aking buhay. Then that is the time God steps in and hold your hand and walk on the water. Lalakad ka. Pagkatapos nagagawa mo ang bagay na hindi mo inaasahang magagawa mo, yan ang pasisimula na ng iyong pananampalataya. Praise God. I like the subject of faith like I like the subject of the second coming because this is in relation to our living God. Hallelujah. Without faith, it is impossible to please Him. Now, faith means that we are confident of what we hope for, convinced of what we do not see. Another translation of the Bible says,
Faith is giving substance to things that you hope for. Faith is the warranty deed. The thing for which we have finally hoped for is at last ours. God is telling us what faith is. Ang pananampalataya ay mga pagtingin sa mga pangako na ating inaasahan, na yan ay talagang mangyayari sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, ang isang dalangin ng inyong pastor sa bawat member ng Jesus Christ, the name above every name. Alam ba ninyo kung anong panalangin ko? Alam niyo kung dalangin ko? Bawat araw dinadalangin ko yan. Na wala mang isang member ng Jesus Christ, the name above every name, sa buong Pilipinas, nahaharap sa isang imposibleng sitwasyon at hindi makakalampas. Hallelujah. Ang dalangin ko na sa bawat dalangin ninyo at bawat tawag ninyo sa Kanya, ang kasagutan ay siguradong darating sa buhay ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Na walang mananatili sa kanilang kinalalagyan pagkatapos tatayo at sasabihin, ang bagay na ito ay imposible. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi limitadong Diyos. Ang ating Diyos ay isang Diyos na walang limit kung kanyang magagawa kung yan ay ating mapapaniwalaan. Alam ninyo mga kapatid kung ano ang nag-iisang dahilan ng ating mga kapahamakan at failure? Iisa lamang. The apostles came to Jesus Christ one day and they told the Lord, we were rebuking the devil out of this man, but we were not able to get out. Sabi nila, rebuke na namin ng rebuke. Pinanalangin namin ang may demonyong taong ito, ngunit anumang gawin namin, ayaw lumabas ng demonyo. Sabi ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, because of your unbelief. Kaya si Pedro, lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, tulungan mo po ako palakasin ang aking belief o palakasin ang aking pananampalataya. There is only one cause for failure when you pray, and that is your unbelief. Unbelief is the only cause of failure. When you pray, you must believe that whatsoever you desire when you pray, believe that you receive them and you will have them. Hallelujah! Ang kawalang pananampalataya ang siyang kalaban ng bawat Kristiyano, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa misteryosong pamamaraan sa pamamagitan ng kamay ng pananampalataya. Kaya nang sinabi ng Panginoon sa Mark 11:24, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Do you agree to that? It's just you're agreeing a mental agreement, or is it in the border of faith already? Let us see. If you are just mentally assenting or saying, yes, I believe God's word is true. I know God has promised it. I know God has promised healing. But for some reason, I cannot get it. Mga kapatid, pinaniniwalaan mo nga ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng isip mo, ngunit hindi mo naman pinaniniwalaan sa pamamagitan ng puso mo, hindi mo rin matatanggap ang bagay na iyong hinihiling. Ang gusto ng Diyos, ang pananampalataya mo ay nagmumula sa iyong puso pagkatapos na iyong mapakinggan. Ano ang sabihin mo? Itong bagay na aking itinalangin ay mapapa sa akin, sapagkat ito mabuti at ang lahat ng kabutihan ay kalooban ng Diyos na mapa sa akin. Basta kabutihan,
Yan ay kalooban ng Diyos sa buhay mo. Now, bakit kung minsan mga kapatid, hindi natin natatanggap kahit parang sa ating puso meron na tayong pananampalataya? Sapagkat ang timing ng pagbibigay ng bagay na iyong hinihiling ay wala sa iyo. Nasa sa Panginoong Diyos. Ang dapat mong gawin, be patient and wait for the answer. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Hindi kayo ngayon na Kanya, Panginoon, ito ang kahilingan ko. Pagkatapos mga kapatid, kung minsan tinuturuan mo ang Panginoon kung kailan niya ibibigay sa iyo. Pabayaan mo na ang Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, narinig mo na ang sinabi ko at ngayon ako'y aalis sa harapan mo at hindi ko na pangungunahan kayo kung kailan ninyo ibibigay sa akin, basta't yan ay hihintayin ko na lamang. Humingi ka ng trabaho. Anong sinabi ng Panginoon? Ask. Naghahanap ka ng trabaho. Anong sinabi ng Panginoon? Seek. Naghahanap ka ng anumang bagay. Gusto mong mabuksan sa iyo isang bagay. Lord, please give me a break. You are knocking. Yun lang ba sinabi ng Panginoon? Ang sinabi lang ba niya ay ask? Ang sinabi lang ba niya ay seek? Ang sinabi lang ba niya ay knock? At pagkatapos binitin kayo doon, bitin na bitin kayo, ask, hingi kayo ng hingi. Yan ang ginagawa ng maraming tao ngayon, hingi ng hingi. Ngunit nakabitin ang kanilang paghingi, ang kanilang paghahanap, nakabitin, sapagkat pinutol nila yung verse. Alam niyo mga kapatid, hindi po putol yung verse niyo. Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open. Ano ang gagawin natin? Humingi! Ngunit yung magbibigay, hindi na tayo yon. Siya na yon. Ngunit asahan ninyo, sapagkat sinabi ng Panginoon, ang lahat ng humihingi, bibigyan. Ang lahat ng naghahanap, makakatagpo. Ang lahat ng mga kumakatok, bubuksan. Ngayon, ang gawa ng tao, humingi, maghanap, kumatok. That's all that you have to do. Ang pagbibigay, ang pagkatagpo, at ang pagbubukas, wala na sa atin yon, nasa sa Panginoon Diyos na kung kailan niya ibibigay, hintayin mo, sabagat yan ay darating sa buhay mo. Sinong humihingi ng trabaho rito? Praise the Lord. Sinong humihingi ng financial blessings dito? Do you know it is possible to live a problem-free life? Do you know it is possible to live a problem-free life? Alam ba ninyo, posibleng mamuhay sa buhay na ito na wala kang problema? Ang ibig sabihin, lahat ng problema mo ay may katugunan at may kasagutan. Ang problema ay nagiging problema lamang pagka ano man ang gawin natin, walang kasagutan sa problemang yan. Ngunit pabayaan mo ang lahat ng problema dumating sa buhay mo. Pagka may kasagutan, hindi ka natatakot sapagkat alam mo na ang kaharap ng problema mo ay solusyon na nanggagaling sa Panginoon Diyos. And it is possible for every problem to have a solution. Naghahanap ka ng trabaho mo, kalooban ng Diyos, magkaroon ka ng trabaho. Pagkatapos ng trabaho ibibigay sa iyo, kailangan mga kapatid, piliin mo at sabihin mo, yung pinakamagandang trabaho, yung pinakamalaking sweldo ko, pagkatapos yung hindi ako natatalian, makakapagsamba pa rin ako, pagkatapos yung boss ko mabait, you name it, specifically, God is going to give it to you. Naghihirap ang maraming mga anak ng Diyos sapagkat sa paghingi nila ng trabaho, basta trabaho lang ang hiningi nila. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, praise God. Binigyan ka nga ng trabaho. Amo mo, masungit pa kay Judas. Binigyan ka nga ng trabaho, ngunit trabaho hindi mo gusto sapagkat pinakamababang klaseng trabaho. Pero trabaho pa rin. Kaya pagka humingi kayo sa Panginoon, make it specific. Because our God
is a God that wants to have a specific request. So He could have a specific answer. Diba? Merong isang tao, humingi siya ng asawa. Panginoon, matanda na po ako, bigyan mo ako ng asawa. Ang kalooban ninyo. Binigyan siya. Nung binigyan siya, nagreklamo siya. Bakit? Kasi ang asawa niya duling. Pero mabait. Kristiyano. Nagreklamo siya. Hindi naman niya sinabi mga kapatid na huwag yung duling. Eh, merong available doon, duling, pero mabait, Kristiyano rin. Yun lang hiningi niya. Humingi siya muli, pero huli na. Sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. Praise God. Hallelujah! May kahilingan ba kayo sa Panginoon? Sa pamamagitan ng pananampalataya, yan ay makakaninyo sa mga sandaling ito. Pagka kayo ay nanalangin, huwag ninyong sabihin pagkatapos na kayo manalangin, sana sagutin ng Diyos. Huwag ninyong sabihin yun. Alisin ninyo yung sana. Sapagkat ang bawat dalangin na sinabi niya, if you pray, believe whatsoever things you desire. When you pray, believe that you receive them and you shall have them. Believe that you receive them is in the present tense. Believe that you receive them is in the present tense. Mga kapatid, ang nais ng Diyos, sagutin ka ngayon pang 1995. Pero nanalangin ka ngayong 1993. Ngayong 1993, humingi ako ng sasakyan. Sasagutin ka pala ng Panginoon, 1995 pa. Anong gawin mo? Yung 1995, para ng 1993 para sa'yo. Sa wagat, mayroong future tense din naman ang sinabi ng Panginoon. Believe that you receive them is in the present tense, and you shall have them is in the future tense. Nasa sa kanyang kalooban na yun kung kailan niya ibibigay sa iyo. Ngunit, sa palatayanan mo, paniwalaan mo, idalangin mo, humingi ka ng sasakyan sa kung sino humingi. Dami ninyo. Meron na ba kayong sasakyan? Kailan kayo humingi? Okay, itong gawin ninyo. Sulat ninyo kung anong sasakyan ang gusto ninyo. Specific, mga kapatid. Kung maaari, pumunta kayo doon sa pagbibilhan ninyo, kunan ninyo ng litrato o kaya kunan ninyo ng brochure, at pagkatapos, bawat umaga, iharap ninyo sa dalangin ninyo, pagkatapos ilay hands ninyo at sabihin ninyo, Panginoon, ito pong desire ko upang sa aking buhay ay hindi ako masyadong maghirap lalo na sa pagsamba ko at ako, Panginoon, ay pagpapalain nyo ng isang sasakyan na kailangan ng pamamahay ko, ng buhay ko. Tapos mga kapatid, idalangin mo, ilay hands mo, at sampalatayanan mo, nasa sa iyo na yan. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hanggang hindi pa napapasa iyo, nasa litrato, nasa papel pa lang, huwag mong itapon ang litrato, tabi na yun. Kailangan tingnan mo araw-araw. Araw-araw. Sa papel pa lang, ha, mga kapatid. Nasa sa notebook ko pa lang, praise God. Pero kailangan yung tuwa mo, nandoon na parang nasa sa iyo na rin yun. Kung actually, bibigay na yun sa iyo, di ba matutuwa ka na? Sabi ng Panginoon, tinanggap mo yan, it's just a matter of time. It's just a matter of waiting in the future. So nasa sa iyo na yan, pagkatapos mong manalangin, kailangan ang tuwa mo tulad ng tinanggap mo na ng actual. Baka lalong madaliin ng Panginoon sa buhay mo. You know, I've been praying for a bus o Davao City kasi malayo yung simbahan natin sa Davao, sa center, malayo sa siyudad kung saan naroon ang mga members. Kayang gabi, naaawa ako sa kanila sapagkat ang layo-layo, nilalakad pa nila. Kung saan nakakabot sila sa kanila, mga 2 o'clock na ng madaling araw o kaya 3 o'clock na Wednesday service, Thursday service. Ngunit talagang matapat ang mga members sapagkat pumupunta sila doon. Mga kapatid, yung bus natin doon, merong 4 na bus tayo. Yung 3 na breakdown na. Hindi na maaari. Yung pang-4, pinipilit pa rin tumakbo.
No? Bawat takbo, 2 takbo, pangatlo itutulak na. Sabagat tumitirik na sa kalagitnaan ng daan. Saka, matagal na sanang gustong bilhin ng Pepsi yun, gawing tansan. Hindi ko lang pinagbili, mga kapatid. At hihingi ako sa Panginoon ng bagong bus. Sabi ko, Panginoon, praise the Lord, bigyan mo ako ng bagong bus. Hallelujah. Dinadalangin ko sa Kanya. Alam niyo, mga kapatid, dumating na sagutan, hindi ko inaasahan. Amen? Meron tayong gawain sa Japan. Pagkatapos, meron tayong 3 kapatid doon na babae na kapag-asawa ng Japanese citizens. At gusto sila magtayo ng gawain doon. Nung nakausap ko, yung isang Japanese na asawa ng ating kapatid, pagkatapos na i-brought out ko, mga kapatid, ang pangangailangan natin, gusto kong bumili ng bus in the future, tapos na pag-usapan namin yon, maganda siguro kung galing doon kasi medyo mura. So, sinasabi niya sa akin in the Japanese language, hindi ko nauunawaan. Sinabi niya sa akin, Pastor, sa Japan, ang sasakyan na 5 taon na, nilalagay na sa junkyard. Sabi niya, meron akong kaibigan na may-ari ng factory, ng bus. At every 5 years, yung mga bus nila, nilalagay sa junkyard, nire-recycle na yun. Ngunit sabi niya, parang bago pa yun. Because it's only 5 years old. Sabi niya, all you have to do is go to Japan and then call me in my office. And I will bring you to my friend. You can ask for 10 buses. And I am sure, I guarantee you that you will have the 10 buses. Sabi niya, problema mo lang, ang freight papunta dito. Yun lang isasakay mo sa barko, yun lang ang magiging problema mo. Sabi ko, praise the Lord. Ito na nga marahil ang kasagutan ng ating Panginoon sa dalangin natin. Na kahit dito sa Maynila, nanalangin pa rin ako na magkaroon tayo ng maraming sasakyan na ikuha sa ating mga kapatiran, manggagaling sa mga malayong lugar at ibig magsamba rito, lalong-lalo na sa kanilang mga pag-uwi. Ngunit hindi ko rin inaasahan na uunahan pa rin pala ako ng Panginoon na kasagutan niya, sapagat yun ang aking dinalangin. Isang araw, may lumapit na tao sa akin. Sinasabi niya, Pastor, alam ko, kailangan mo ang bus. Sabi ko, bakit mo lang? Sabi niya, alam ko lang. So, sabi niya, ngayon, sabi niya, dala ko na yung bus na kailangan mo. So, pumunta ako doon sa may bintana ng Bible School, tumingin. Sabi niya, yun. Tinuro niya sa akin, mga kapatid, isang 70-seater na bus na bagong-bago. Sabi ko, Brad, huwag mong sabihin na ibibigay mo sa akin. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo, Pastor. Mura lang. Pagkatapos, sinabi niya ang price, mga kapatid. Sinabi niya, 1 million ang price niya. Sabi ko, praise the Lord, kung yan ay kalooban ng Diyos na ibibigay mo, huwag ka na munang maningil ngayon. Sa January ka na maningil sa akin. Sabi niya, parang mahirap yun ah. Sabi ko, hindi mahirap yan. Sapagkat sure naman, ibibigay ko sa iyo. So mga kapatid, pinag-uusapan niya yung may-ari at nagtaka siya sapagkat for the first time na kanilang deal ng mga bus na yon, ngayon lamang sila pumayag na walang pera ibibigay yung bus. Hallelujah! Alam niyo bakit binigay ng Panginoon yon? Sapagkat pupunta ako ng mga agoy, Bislik, Surigao del Sur. Merong isang malaking krusadang gagawin doon. At pagkatapos wala akong masasakyan ng mga workers at ng crew, hindi ko madadala sa long distance yung bus natin na Tansan. Baka tumirik sa kalagitnaan ng daan, mabitin yung ating concert crusade. Sabi ko, Panginoon, praise the Lord. Biyernes ang krusada, dumating ang bus Huwebes ng hapon. Ready for tomorrow. Walang pera. At hanggang ngayon, ginagamit natin brand new, mga kapatid. At naroroon ngayon, ginagamit, ngunit wala akong perang ibinigay. Sinasabi ko, Lord, kayo pong magbabayad yan. Kayong naglagay dito niyan, kayong magbabayad niyan. Ako'y humingi lang at ngayon ay binigay ninyo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong sinasabi ng banal na kasulatan sa pananampalataya? God calls things that are not as though they are.
tinatawag ng Diyos ang mga bagay na wala, na parang naroroon na. Kaya pagka kayo ay may kahilingan sa Panginoon at anak kayo ng Panginoon, sampalatayanan ninyo ang kanyang mga salita, tawagin ninyo ang bagay na hindi pa ninyo nakikita na parang naruroon na. Para kayong luko-luko kuminsan na. Sabihin ninyo, may piano na ako. Pagtingin ng lahat, wala pa kayong piano ron. Sasabihin mo, itatayo ko ito. Tapos wala pa pala doon. Ang mga bagay na material na nakikita sa sanlibutan ito, yan ay mga physical na bagay at kontrolado yan ng pananampalataya ng ating espiritu. Kaya wag po kayong magpatali sa 5 sentido lamang ninyo. The sense of seeing, the sense of smelling, the sense of feeling, the sense of hearing, the sense of taste. Don't become limited to those 5 senses because they only tie you up with the physical world. The Lord wants you to have the 6th sense, which was robbed of the devil. The devil is a thief. He is a robber. He took that out from you. He took that away from you so that you will have no more connections with God. But right now, the Lord wants you to have the sense of faith back. He wants you to become powerful. Gusto ng Panginoon ikaw magkaroon ng kapangyarihang muli at maging konektadong muli sa kanyang kapangyarihan. Kapag konektado ka sa pamamagitan ng pananampalataya, anuman ang sabihin mo, yan ay magkakaroon ng katuparan. One day, I would like to see Jesus Christ member stand on their faith and just say something and it will happen to them. Hallelujah! Bakit tayo nasa karukhaan? Sapagkat yan ang pananampalataya ng maraming tao sa Pilipinas na magkakaganoon tayo. Mga kapatid, harapin natin ang mga negative na pananampalatayang sumasakop sa atin at pagkatapos putulin natin ang mga tali ng mga negatibong pananampalatayang yan at paalisin sa buhay natin at pagkatapos tanggapin natin ang pananampalatayang positibong tunay na mula sa Panginoon at yon ang ating ipamuhay. Tingnan ninyo si Tomas, ang kanyang pananampalataya negatibo sapagkat siya ay nakatali sa mga physical na bagay lamang ng sanlibutan ito, nakatali sa 5 senses. Sinasabi ng banal na kasulatan, si Tomas, isa sa 12, tinatawag na Didymus, hindi siya kasama na dumating ang Panginoon at nabuhay na muli. The other disciples therefore said unto him, they said, we have seen the Lord. Tomas, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi ni Tomas sa kanila, except I shall see his hands and the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, no, I will not believe you. I don't believe the Lord has risen from the dead. And after 8 days, again his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, peace be unto you. Then said he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Si Tomas, limitado sa 5 sentido ng pananampalataya. Sinabi ng 5 sentido ng katawan. Sinabi sa kanya ng mga apostoles na kasama niya, Tomas, nakita namin ang Panginoon na buhay na muli mula sa mga patay. Sinabi niya, hindi ako maniniwala sa sinasabi ninyo, maliban na kung ang aking mga daliri mailagay ko doon sa butas ng kanyang kamay na dinaanan ng pako at dito sa kanyang tagiliran na dinaanan ng sibat. Hindi ako maniniwala sa sinasabi ninyo. And one day they were gathered together in one room again. Lahat nakasara. Ang pintuan, ang mga bintana, lahat nakasara. Biglang-bigla mga kapatid, lumitaw ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. At sinabi niya, peace be unto you. And Thomas was there. Thomas, the doubting Thomas, was in the midst of the 11 disciples. And Jesus Christ all of a sudden appeared in a room where all of the doors and where all the windows were closed. And Jesus Christ
appeared into their midst, and he said, "Peace be unto you." At tapos mga kapatid, ang pananaw ng Panginoon pumunta kay Tomas. At pagkatapos sinabi niya, "Tomas, iabot mo rito ang kamay mo. Halika rito. Ilagay mo ang daliri mo dito sa butas ng aking kamay. Tomas, halika rito. Ilagay mo rito sa aking tagiliran ang mga daliri mo." Sapagkat ano yon? Rebuke kay Tomas yon. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? "Nako, ikaw pala ha, kung di mo pala mahahawakan, kung di mo nakikita, kung di mo nararamdaman, hindi mo paniniwalaan." Kanya na maraming tao ngayon, to cease to believe. Anong ginawa ni Tomas? Sana kung kayo si Tomas, lalaki pa ba kayo? Hindi na sana, no? Sapat na yung nakita mo, Panginoon, believe na po ako. Etong si Tomas, talagang mga kapatid, walang pananampalataya. Lumapit siya, pagkatapos, iginanon pa dito sa kamay ng Panginoon, ikaw nga. Iginanon pa rito, ikaw nga. Anong sinabi niya? Sabi niya, "My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko." Ang ibig sabihin, naniniwala na ako. Ito ng rebuke ng Panginoon sa walang pananampalatayang si Tomas. Sinasabi niya, naniniwala ka, nananampalataya ka, dahil nakita mo. Mapalad Tomas, mas mapalad Tomas, ang mga taong hindi nakakakita, ngunit nananampalataya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is a story where Thomas found it hard to believe that Jesus was alive. Thomas had seen the nails pierce Jesus' hands and had seen the spear thrust into his side. His physical senses told him that Jesus was dead. Thomas was using head knowledge rather than heart faith. He was using his physical senses in order to comprehend the things of the Spirit. And Jesus rebuked him. He said, "Blessed are they that have seen and have believed, but more blessed are they that have not seen and yet have believed." Kayo ngayon, mga kapatid, mas mapalad kayo kaysa kay Tomas, sapagkat hindi ninyo nakikita, ngunit nananampalataya naman kayo. Hallelujah. Gusto ninyong malaman kung paano ibibigay ng Diyos ang kasagutan ng inyong may dinadalang hindi nyo nakikita pa ngayon? Ngunit kayo ay may pag-asang tatanggapin ninyo yan? Pakananalangin kayo, lay hands na ninyo, ang madalangin ninyo, pagkatapos ng kaluhod kayo, lay hands ninyo, pagkatapos dumalayin kayo. Ang unang-unang sign na kayo ay malapit ng sagutin ng Panginoon kapag kayo ay nananaginip. Na ang bagay na inyong hinihiling ay napasa inyo na. Huwag ninyo, mga kapatid, itapon ang inyong visions and dreams. Because your visions and dreams are the language of the Holy Spirit to your heart and to your mind. That is strengthening your faith. Humingi ka ng sasakyan? Sino na sa inyo na naginip na nakasakay kayo sa sasakyan ninyo at nagmamaneho? Meron na? Praise the Lord. Hintayin na lang ninyo. Malapit na yan sa buhay ninyo. Si Abraham, nag-iisa pa lang siya, tinawag ng Panginoon. Sabi niya, "Abraham, you are my friend. I have a promise for you that you will receive by faith. I will make you the father of many nations." Abraham, get out of your tent, look up high on the sky. Do you see the stars in heaven? Can you number them, Abraham? No, I can't number them. They are numberless. Do you see the sands on the seashore? No, I can't number them. They are too numerous. I will make your seeds as the stars in the heaven and as the sea, as the sand on the seashore. I will make you a father of many nations. Just imagine, pina-expand ng Panginoon ang utak ni Abraham nang tiningnan niya, mga kapatid, palagi niyang iniisip na magiging niyang karami ang lahi niya. Once upon a time, God called him, and then God told him, and promised him something that he was not able to forget. When he said, "Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be." And being not weak in faith, he considered not his own body, now dead when he was about 100 years old,
neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what He had promised, He was also able to perform. Tingnan ninyo ang diferensya ng pananampalataya ni Tomas at ni Abraham. Si Abraham, mga kapatid, ay may spiritual na pananampalataya. Si Tomas naman, natural na makataong pananampalataya. Ang sinabi niya, hindi ako maniniwala kung hindi ko makikita at hindi ko mararamdaman. Si Abraham naman, mga kapatid, nanampalataya sa sinabi ng salita ng Diyos. Hindi niya tinignan ang kanyang sariling katawan. Kapag sabi niya, gagawin kong marami yung lahi. Dahil siya maglahi, wala siyang anak. More than 100 years old siya. Si Sarah ay 99 years old. Sinabi ng Panginoon, next year, Abraham, at this moment and at this season, I will come back and you will have a son. Kung marinig ni Sarah yon, tumawa si Sarah doon sa tent niya, doon sa tolda niya. Pero mo, hindi ka matatawa niyan. Siguro nagsalamin si Sarah. Sabi niya, para na akong matandang talong. Manganganak pa raw ako. Si Sarah naman, uugod-ugod na mga kapatid. Dahil 100 years old na, magkakaanak pa. So, kahit si Sarah tumawa, sapagat imposible na. Considering their bodies. Kung titingnan mo by your human eyes, when you feel your body, it's already old, pagkatapos titingnan mo sa mga mata mo, imposible na mangyayari sa akin ang bagay na ito. Sinabi ng Panginoon, bakit mawara? Sabi, hindi ko tumawa, Panginoon. Sabi niya, of a truth, tumawa ka. Ngunit makikita mo, ang pangako ko mangyayari next year, magkakaanak ka ng isang anak na lalaki. Praise God. Walang bagay na mahirap sa Panginoon pagka gusto niya. Walang imposible sa Panginoon. Pastor, ahol po ba ako sa aking sitwasyon? Walang imposible sa Panginoon. Look at your surroundings. Look at the heavens. Look at everything that God has made. He made them, and nothing was impossible for Him. All He is to do is to give you what He has already made. Alam sabi, amen. If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and it shall follow thy word. You believe that? Kung meron daw pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa, utos ang bundok na ito, lumipat ka at yan ay lilipat. Sino rito ang may pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa? Tayo, karami dito, kung walang mag-aalinlangan sa inyo, ni isa man, maraming pagpapala. Talagang tumutulong mga kapatid ang pagpapala. Overflowing ang pagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Praise the Lord. Woo! Hallelujah! Kung di ka mag-aalinlangan, yan ay mangyayari sa buhay mo. Naniniwala ba kayo ng mga bagay na sinasabi ng mga salita ng Diyos? Ito ay hindi kaloob ng tao, kaloob ng Panginoon. Mangyayari kung hindi ka mag-aalinlangan sa sarili mo. Paano ka ngayon, mga kapatid, magkakaroon ng pananampalataya? Sino rito ang gustong magkaroon ng pananampalataya? Malakas na pananampalataya. Pananampalatayang hindi nasishake. Pananampalataya, mga kapatid, na hindi nag-aalinlangan sa Panginoon. Pananampalataya na pagka sinabi mo, mangyayari. Sino rito ang gusto magkaroon ng pananampalataya pagka sinabi niya, mangyayari? Unang-una, ibibigay ng pananampalataya ng Panginoon sa iyo, pananampalatayang malakas. Anong pananampalatayang malakas? Pananampalataya na kahit anong sinabi ng Panginoon Diyos, anuman ang pangontra ng taong sinasabi sa iyo, hindi ka nanlulupaypay, nagpapatuloy pa rin malakas ang pananampalataya mo sa sinabi niya. Ano man ang sinabi niya, yan ay katotohanan. You want to have faith in your heart? Faith grows out of the Word of God. So then faith cometh by hearing, and hearing by
the Word of God. When you do something for God, you are already having faith in what God does. Yung babaeng balo doon sa Sarepta, 3 years and 1/2, there was famine in Sarepta. This woman was going to die. The last meal was going to be served during the night. 1 measure of oil and 1 measure of flour. Ibibake niya, kakainin niya at ng anak niya, and after that, they will wait for their death because of the famine that was so terrible in the land. A prophet named Elijah came and she met this woman. Sinabi niya, meron ka bang pagkain sa bahay mo? Sinabi ng babae, ito na ang nahuling pagkain namin ng anak ko. Pagkatapos na makain na ito, ay maghihintay na lang ng aming kamatayan. Sabi ni Elijah, pakainin mo muna ako at ipangangako ko sa iyo na ang anumang pangangailangan at pagkain mo ay hindi ka mawawalan hanggang matapos ang kagutom sa bayang ito. Mga kapatid, ang sinabi ng propeta ay katotohanan nagmumula sa salita ng Diyos. Hindi nagalinlangan ang babae. Hindi niya sinabing, hindi maaari, kakainin namin ito. Hindi niya pinag-alinlangan ang sinabi ng propeta, sapagat yun ay salitang nagmumula sa bibig ng propeta. Alam niyang yun ay salita ng Diyos. Nung sinabi niya yun, binigay niya ang kanyang pagkain sa propeta, kinain ni Elijah. Pagkatapos niyang kinain, umalis ang propeta. Ang niyo kung anong nangyari, bawat panahon ng pagsasaing, bumabalik ang babaeng yon sa kinalalagyan ng ngara. At bumabalik siya sa kinalalagyan ng langis. Bawat balik niya, nakukuha pa rin niya yung pagkain na kanyang ibinigay sa propeta. Hindi nga napupuno ang paglalagyan, ngunit meron naman siyang nakukuha. Na bawat balik niya, nakakakain siya ang kanyang anak. For 3.5 years, nagpatuloy na sila ay may pagkain. Sapagkat hindi siya nag-alinlangan sa sinabi ng propeta kahit sa sitwasyon ng kanilang buhay na may famine sa kanilang dako. Kahit ano ka-imposible ang kalalagyan ng buhay mo, kahit gaano ka-imposible ang buhay mo ngayon, huwag kang wala ng pag-asa. Manampalataya ka. Magbigay ka pa rin ng tithes. Magbigay ka pa rin ng offering. Ibigay mo sa Panginoon. Alam mo, mga kapatid, nagpapalang ka. You are in need now? Sino ngayon may financial na problema? Meron kayong financial na problema? Alam ninyo kung anong unang gagawin ninyo? Magbigay kayo ng ikapo. Meron kayong financial na problema? Magbigay kayo ng tithes. Lahat ngayon na may financial na problema, magbigay kayo ng tithes. Pag-uwi ninyo, may surpresa naghihintay sa bahay ninyo. Kung di man ninyo tanggapin ngayon, within this week, whenever you have a problem, double your giving to God. And then, trust God that He will bless you and He will bless you. Nakikita ng pananampalataya natin ang mga kasagutan sa ating mga dalangin. Sa sandaling ito, gusto ng Panginoon may aksyon ng ating pananampalataya. Lahat kayong nasa sa harap ng inyong mga television sets. May problema kayo sa mga sandaling ito. Sabi ng Panginoon, ang pananampalataya, kung wala sa iyo, ay hindi ka magiging kalugod-lugod sa Kanya. Pananampalataya, pagka nasa sa iyo, lahat ng pangangailangan mo sa spiritual, manggagaling sa Panginoon, papunta sa iyo, yan ang magiging tulay ng lahat ng Kanyang pagpapala. Mapapasa iyo yan, mananalangin ako sa iyo, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa mga sandaling ito, ikaw na nasa harap ng television sets, kayo na may pangangailangan, sa pamamagitan ng kamay ng pananampalataya, nakaabot ngayon sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Isa siyang mabuting Diyos, lahat ng pangangailangan mo, tinanggap mo na sa mga sandaling ito. Magpasalamat ka sa Panginoon pag yan ay nagkaroon na ng reality sa buhay mo. Habang wala pa ang reality niyan, pakahawakan mo sapagkat yan ay nasa sa iyo na. Sa pangalan ni Kristo Jesus, pagpalain ka ng Panginoon sa mga sandaling ito. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter
what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I proclaim your blessings and power of salvation in this place. I proclaim the kingdom of Jesus Christ. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.